Pastor. Thank you so much. We continue on. A question from Jay. Just want to know, Pastor, how did you come up with the idea that the rapture is already done on April 13, 2005? Thank you. From Jay, April 13, 2005 is the beginning of the rapture, not the end. Ito lang yung pasimula. Yung rapture naman sa interpretation natin sa church age ay yung bang ultimate na, yung pinakahuli na in a twinkling of an eye, all of us will not die but all of us will be changed. Ngayon, ang interpretation natin sa church age niyan is pag tumunog yung trumpetang physical na trumpeta, hindi naman physical yun, tayong lahat ay magbabago, magiging glorified. Lahat ng Kristiyano, lahat ng tumatawag sa kanyang pangalan. Tapos, bubulusok tayo pupunta ng langit. Iyon ang interpretation ng church age. Hindi ganon ang interpretation ng totoong rapture. Ang rapture, hindi lahat tayo, sinabi niya, mamamatay, ngunit lahat tayo ay magbabago. So, meron munang pagbabagong mangyayari. Kasi kung gano'n ang interpretasyon ninyo, salungat yun sa sinabi niya sa Mateo 7:21. Hindi ang lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon, papasok sa karya ng langit. Ang gumaganap lang sa kalooban ng aking amang nasa langit. Ay, ibig sabihin, yun lang ang mararapture. Marami nga magreklamo. Di ba nga kami nagpalabas ng demonyo? Di ba nga kami nangagpropesiya, nangaghula, di ba nga kami nangagawa ng mga malalaking gawa sa inyong pangalan? Anong sasabihin ko? Humayo kayo sa harapan ko, hindi ko kayo kilala, kayong gumagawa ng katampalasanan. Hindi mararapture yun. Kung yun lang ang kanyang katuwiran, marami sa ngayon, may katuwiran na ganon. Hindi yun. Ang gumaganap lang. Kaya dito sa ministry ito ang pakay ko para sa pagliligtas ng sangkatauhan. Bumalik tayo sa pagganap ng kanyang mga kalooban. Yun. Pag ginanap mo na, may pagbabago na sa iyo. Asan nagmumulang pagbabago? Sa loob. Yung masuwain mong espiritu na alis na sa iyo. At ang espiritong sumusunod na sa kalooban niya na susubukan pa kung totoo o hindi sa pamamagitan ng apoy, ay pag nasubukan, talagang yon ang tinatawag na tunay na pagbabago. So nagbago ka na sa loob, yung espiritu mo, may pagbabago na. Yon ang ready na sa tinatawag na glorification, rapture. Kailan to nagpasimula? Nagpasimula ang pagbabagong ito noong April 13, 2005. Hanggang ngayon, ilang taon na yan? 14 years, di ba? Magsi-16 years na. Sa 16 years kung pagpapatunog ng trumpeta, ano yung tunog ng trumpeta? Mensahe yon. Mensahe na tinatawag ko kayo, magagsisi na tayong lahat. Sumunod na tayong lahat sa kanyang kalooban, sapagkat siya ay kukuha na ng kanyang mga anak sa huling araw na ito. Ang 16 years sa eternity, fraction of a second pa lang yan. Nagpasimula pa lang akong tumunog ng trumpeta. Eto, napakarami ng na-rapture. Ang rapture na yan, spiritual muna. So, ang rapture, spiritual muna. Spiritual muna. May pagbabago munang mangyayari sa loob. Pagkatapos, may lilipat na ang iyong loyalty o yung katapatan mo, hindi na sa sanlibutan ito. Ang katapatan mo ay lilipat na sa espiritu ng pagsusunod. Espiritu ng nanay natin sa espiritu yon. Yun ang espiritu ng bagong Jerusalem. Ang bagong Jerusalem, napili niya itong lugar ko. Diba? Spiritual na lugar. Nagkataon lang, Davao City. Pero spiritual na lugar yan.
So, pag ikaw sumunod ka sa sinabi ko at naging matapat ka sa sinasabi ko, uh, in principle, spiritually, raptured ka na. Kung saan man ang katawan mo na ngayon ay maaaring nasa Amerika, maaaring nasa sa Canada, pero ang espiritu mo kasama na kita dito sa Bagong Jerusalem dahil ang katapatan mo kasama na kita dahil sumunod ka sa mga sinabi ko at sinunod mo yung tunog ng trumpeta, which is the last trumpet message, repentance, in principle, raptured ka na. Yung katawan mo, kung aabutan ng glorification yan, susunod na lang yan. So, spiritually, ang residensya mo, Bagong Jerusalem na. Ngayon, hindi mo na ang Diyos kukuha mo na ng lugar dito sa mundong ito, sa planetang ito, na kanyang pag-iisahin ang katapatan ng kanyang mga anak. Tulad ba sa Ehipto, 'di ba ang hatol ng mga sumpa dumating sa Ehipto, lahat sila apektado. Pero may kinuha ang Ama doon na lugar sa Ehipto rin, tinatawag na Goshen. Walang ano doon, walang sumpa doon. Dito naman, ang rapture kasi, ang kanilang paningin is, aalis sila sa mundong ito, dadalhin kung saan sa langit. Eh, ang langit, hindi naman tayo lumalangoy sa kalawakan. Planeta din yan. Planeta din na ginawa ng Diyos para sa ating mga kailangang mamuhay doon na walang hanggan. Pero instead na pumunta ka doon kagad-agad, meron siyang inihain ng lugar dito sa sanlibutan na pwedeng paglipatan muna ng espiritu mo. Yan ang bago niyang Jerusalem. At nagkataon na ang kanyang napiling banal na syudad na Bagong Jerusalem na kung saan ay hindi na mahahatulan ang tao sa kanyang kasalanan dahil nakapagsisi na siya, ay itong Davao City. Yun ang napili niya. Sorry na lang doon sa mga naghahangad na ang kanilang lugar ang mapili. Hindi po kayo ang napili, wala akong magagawa nun. Hindi man ako pumili. Siya naman. So yon ang tinatawag na beginning ng rapture. So lahat ng mga kingdom citizens, kahit saan ang katawan nila, ang espiritu nila, kasama ko na. Anong inihintay nila? Ang glorification. Yung bang mag-glorified na. Yun ang may karapatang maging glorified. Yung tinatawag yung rapture na ang kanilang katawan ay hindi na dadaan ng kamatayan, glorified na diretso. Pag dumating yan, isang iglap. Ang una lang bibisitahin ng Bagong Jerusalem na kung saan ang espiritu nila ay nandoon na. So ang katapatan ng lahat ng mga anak ng Diyos na nagpasakop na sa bansang Karian ay nasa Bagong Jerusalem. So in principle, raptured na sila. Kaya tingnan mo, anytime tawagin ko sila, yan lang ang inihintay nila. Kahit saan pa sila, na Australia, nasa Canada, nasa Europa, nasa Brazil. Pag sinabi kong, magsiuwi na kayo, Flight of the Eagles, first trip kaagad yan, lipad kaagad yan. Kapagkat ang puso nila ay nandirito na. Sinabi nga ng ating Ama, for where your heart is, there will your treasure be also. For where your treasure is, there will your heart be also. Ang treasure mo nandito na sa bago niyang Jerusalem. Pagkatapos ang bagong Jerusalem na yan, ibabalik doon sa kinalalagyan niya. Ang lahat ng residente niyan, ng banal na syudad na yan, pag inalis yan dito, sasama silang lahat. Pag sinabing glorification na, rapture na, hindi na sasakay ng eroplano yan. Automatic. Magiging glorified. Parang silang hangin. Di mo alam kung saan galing, di mo alam kung saan papunta. Pag sinabi ko, okay, Flight of the Eagles, glorification na. Pag gumano ng glorification, liparan na lahat yan.
Wala ng passport, wala ng visa yan. Kagad-agad, nandito silang lahat. Oh, yun ang may karapatang pumunta doon sa tunay na langit. Yun ang may karapatang lumipad. So, bago yan, sa akin muna mangyayari. Pag nangyari sa akin yan, sunod-sunod na. Yun ang totoong rapture na yung buo na. Hindi pa nga nagbagong espiritu ninyo, gusto ninyo, lumipad na kayo. Flesh and blood shall not inherit the kingdom of God. Kaya tanggapin muna natin ang spiritual component. Salamat, Jay, sa iyong tanong at naway naliwanagan ka at ng marami pang nanonood at nakikinig sa mga sandaling ito. Praise the Father, Pastor. Thank you so much for that enlightenment.